Hayabusa means peregrine falcon in Japanese. Ang ibon na kadalasang ginagamit as metaphor for speed dahil sa bilis nito sa pagdive sa ere na umaabot ng 290 to 325 km per hour. That's why ipinangalan ng Suzuki ang kanilang fastest production motorcycle mula dito, na umaabot ng 312 km top speed. Tinaguri ang isa sa pinakamabilis na production motorcycle sa kasaysayan. But what makes Suzuki Hayabusa a legendary motorcycle? And why every motorcycle enthusiast should know about this bike? This is the story of the ultimate road legal motorcycle, Suzuki Hayabusa. Bago tayo pumunta sa Hayabusa, konting throwback lang sa kung paano ba nabuo ang idea. The first motorcycle ay ang gawa ni Hildebrand and Wolfmuller noong 1894. Ito ay may top speed na 45 km per hour. Technically, marami pang nauna na motor sa brand na ito. Pero ang mass-produced para sa public ay ang Hildebrand and Wolfmuller motorcycle. At ilang taon ang lumipas, isang nagangalang Glenn Curtis ang nagsalpak ng V8 aircraft engine na inilagay sa isang frame ng motor, making him the fastest man on earth dahil sa bilis na 218 km per hour. Pero ginulat ang lahat na masaksihan ng mundo ang iconic na picture na ito gamit ang Vincent Black Lightning na tumatakbo sa top speed na 240 km per hour, 42 taon na makalipas. And mula nito, ang dami nang nag-attempt from different brands like Harley Davidson, BSA, Kawasaki, and even Ducati. Pero ang tanging nakatapat dito ay ang V1000R. Unfortunately, hindi niya nahigitan ng top speed na 240 km per hour. Dito na pumasok ang Kawasaki. Also, isang kilalang Japanese brand ay nabad trip na sa Vincent Black Lightning dahil ilang taon na itong nasa trono bilang fastest production motorcycle. So ginawa nila ang GPZ900R, codename Ninja, which made it run with a top speed of 254 km per hour. Simula nito, dyan na nagkainitan ng mga Japanese brands. Gusto nila ipangalandakan ng titulo sa marketing campaign nila. So as next move of Suzuki, they released the GSX-R 1100 with 257 km per hour top speed, 3 kph higher than the Ninja. On the other hand, Honda released CBR 1000F aka Hurricane na may top speed na 264 km per hour. Hindi naman nagpahuli si Yamaha at nirelease nila ang FZR 1000, codename Genesis. Pero 257 lang ang top speed nito. Then in 2 years, nirelease nila ang X-Up, ang faster version ng Genesis. Then marami pang nirelease ng mga faster production bike after nyan. Bimato Forano, Kawasaki ZX-11, Tomcat, with the Honda CBR 1100 XX. Super Blackbird ang pumukaw sa atensyon ng nakararami. The name Blackbird derived from the fastest aircraft noon. And nang i-release ito, naglaylo ng mga motorcycle brands sa pag-release ng mga faster bike taon-taon. 3 years later, Suzuki had a secret weapon. It is said that the goal was not to achieve the status of the fastest production motorcycle. Ayon pa nga sa kanila, ito ang consequence ng pagpursue nila ng best handling, acceleration, safety, power, riding ability at original styling. 3 years, hinayaan nila sa Honda ang throne. Pero noong 1999, nirelease nila ang Hayabusa. GSX 1300R Hayabusa, the largest displacement sport bike Suzuki has ever built. Suddenly, everything else looks like prey. Hayabusa from Suzuki. But the battle for the fastest need to stop. In 2000, there are circulating rumors that Europe will ban importing motorcycles that are higher than 200 miles per hour top speed. And bago pa nga magkaroon ng official banning from politicians, ay nagkaroon na nga ng gentleman agreement ang European at Japanese brands to stop producing motorcycles that's higher than the said top speed. Some says this is a political thing dahil puro Japanese brand ang nakalinya sa top list. But it is also undeniable na tama rin ang ruling na ito. Dahil imagine na teenager na may mayamang tatay at bibili ng motor tulad ng Hayabusa at papaanda rin ito sa public road. Imagine the disaster that could happen.
crashed. There's no public announcement or information about the gentleman's agreement na ito. Pero many says na pinag-usapan nga nila ito. But that doesn't stop the limitless imagination ng mga Busa riders. And modification became a thing. Some bypassed from second-gen Busa, but also some put turbos. Hindi lang speed dahil pati itsura nito ay binabago nila. At kung magre-research ka sa internet ay makikita mo ang iba't ibang mga customization na meron ito. Hayabusa engine is so damn good na nakaisip din ng iba't ibang mga tao na iba't ibang mga bagay kung paano ito gagamitin. At nilagay nila ito sa mga sasakyan. Isa na nga dyan ang Mega Busa. E-cars, yap, meron din. Smart Busa. Race car, meron din. Vita Busa. Kahit eroplano, ang Bugatti Model 100 powered by twin Hayabusa engine. Ganyan kalupit ang makina ng Busa. Unfortunately, because of Euro 4 emissions regulation, which is alam ng Suzuki na hindi talaga makakapasa ang motor na ito. And nakakagulat dahil even having the success of the Busa, Suzuki stopped the production of the bike noong 2018. And remember the gentleman's agreement? Noong 2007, MV Agusta broke it. But we can't blame them dahil sinasabing hindi daw sila kasama sa agreement na ito. Later on, nagsulputan na nga ang iba't ibang mga motorsiklo including H2 na gawa ng Kawasaki which can run around 330 km per hour and H2R na kaya mag 400. Pero some says na hindi ito talaga production motorcycle dahil hindi pa nito na-hit ang 2,000 units mark. Pero marami pang argumento talaga sa mga bagay na yan. Suzuki Hayabusa is a legendary bike the time na nirelease ito noong 1999 dahil it dethroned the reigning king ilang kilometer per hour. May tutulad natin ito sa Honda CB750 na may big leap sa motorcycling engineering noong panahon nito. Sa panahon ngayon, Hayabusa arguably still on the top 10 list of the fastest, which is nakagulat pa rin dahil sa 20 years na nakalipas. And sa pa, Suzuki din broke the agreement even after may mga nagsulputan na more than 200 miles per hour. Suzuki ultimately proved its words nang in-announce nila ang Hayabusa 2023. And if that doesn't impress you, ewan ko na lang.